Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo, na tumatangkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks. I hope that you're all doing well. Okay guys, so ito na naman nga po mga panibagong kwentong kababalaghan na mula po sa Spookify Stories. So meron po tayong kakaibang kwento ngayon na not necessarily po siyang kababalaghan pero medyo nakakatakot kasi parang totoo nga po siya na nagmula po sa Japan. And then meron, kwentong nangyari sa Japan to be exact. And then doon naman po sa pangalawang kwento, yung usual natin na story dito, which is tungkol nga po sa mga aswang. So hindi ko na matatagalin tong intro na to, so sit back, relax, and enjoy. Magandang araw o gabi sa lahat. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rina. Ang story ko ay tungkol sa pinsan ko na si Shara. Wala nang mahabang intro, simulan na natin kaagad. Itong pinsan ko na si Shara ay kilala sa pagiging pokpok. Yes, tama po ang narinig ninyo. Alam ko na medyo masakit sa tenga, pero aminado naman si Shara na pokpok siya. Di niya yung kinakahiya kasi ito yung bumuhay sa kanyang pamilya. Para mas kumita ng malaki, naisipan ni Shara na magpunta sa Japan para makipagsapalaran doon bilang isang entertainer. Sabi niya, di naman kasi habang buhay na bata't maganda siya. Kaya kailangan, habang kaya pa niya, gagawin niya ng lahat upang kumita ng malaki. Hindi naman talaga kami close ni Shara, pero nung nakaraang taon, nagkaroon kami ng family reunion. Summer noon, at lahat ng family side ng mama ko ay nagkaroon ng summer vacation sa probinsya, kaya sumama na rin kami. Yung rest house na pagmamayari ng buong pamilya namin, which is side nga ni mama, ang tinuluyan namin ng mga panahong iyon. Bali ang itsura noon ay kapag nasa kalsada ka, yung kanan ay dagat na, habang yung kaliwa naman ay bukirin. Ang rest house namin ay nasa unahan lang ng simbahan. Kapag papasok ka roon, meron gate. Ilang segundo nasa gilid na yung bahay at sa harap ay dagat na. Medyo malapit lang yung rest house namin sa dalampasigan, kaya ang sarap talagang mag-emote doon. Gabi nung tumambay ako sa dalampasigan, may malaking bato kung saan ako umupo. Yung mga kamag-anak ko naman, nagsisipag-inuman lang doon sa balkonahe. Actually, kaya ako doon tumambay sa seashore kasi malakas yung signal ng network doon. Nanonood ako noon ng Princess Hours na K-drama nang mamataan ko sa gilid na lumapit sa akin itong si Shara. Uy, mahilig ka pala sa K-drama? Sabi niya sa akin habang nakatingin siya sa cellphone ko. Nakita niya kasi yung pinapanood ko. Ngumiti lang ako sa kanya noon at tumabi na siya sa akin. Saka kami nag-usap. Nag-usap kami tungkol sa school, sa buhay, hanggang sa nakwento niya na meron siya nakakapangilabot na istorya na kanyang mismong na-experience nung siya'y nagkatrabaho pa lang doon sa Japan. Siyempre, ako naman ay na-curious. Trip ko talaga kasi na makarinig ng mga katatakutan. Sa dami ba naman na nangyari sa aking mismong buhay? Huwag mo kong uhusgahan ha. Tsaka, nasa iyo ka naman kung maniniwala ka sa akin. Sabi niya sa akin. Tumangutang-ulang naman ako kasi naintriga na talaga ako. Doon ako nakinig na maigi sa kanyang kwento. According kay Shara, nasa Japan siya upang magpasaya ng mga lalaki. Ang stage name niya doon ay Minako. Nagtatrabaho siya sa isang midnight club na talamak sa mga turistang foreigner na naghahanap ng init sa katawan. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better
My body is the engine, I'm never second guessing. I just do what I was destined, cause I feel I got the blessing. Persistence and obsession, that's how you keep progressing. I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna have clear vision and purpose. And I feel like the pain shouldn't last. If you can move on and past the things that make you feel bad, and you can change in your brain, I'm certain. I've done it before and man, I'm not perfect. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. Pero yung main nilang business ay nasa England. Dumayo lang daw siya dun sa Japan dahil meron siyang business meeting. Kinasal din daw kasi yung kapatid niya roon. Do you really want me here? Langding na si Shara nang sinabi niya yan. Gusto niya daw kasi na i-check-in man lang siya sa mamahaling lugar. Mukha talagang gold digger si Shara noon. Pero ginagawa niya lang yun kasi gusto niya lagyan niyang kumita ng mas malaki. Come to my house. I'll show you some paradise. Ganting sabi ni Kenneth sa kanya. Todo ngiti naman si Shara sa sinabi ni Kenneth. Bukod sa di na masama yung itsura ng customer, jackpot na siya since mukhang galante ito. So dinala siya ni Kenneth sa sasakyan na mukhang mamahalin. Pagkatapos magpalit ng damit ni Shara. Habang nasa biyahe na yung dalawa, todo himas naman itong si Shara sa gitna ng pantalon ni Kenneth. Sinisigyos niya talaga yung lalaki para mas matuwa ito sa kanya. Sabi pa nga raw niya sa akin, sinubukan niya pa daw bigyan ito ng BJ doon mismo sa car. Kaloka talaga tong si Shara. Hindi ko na siya pinagpatuloy na ikwento pa yung mga milagrong ginagawa nila sa loob ng sasakyan habang nagmamaneho si Kenneth. Kasi grabe talaga, virgin pa talaga ako ng mga time na iyon. Isang oras sa yata sila ng biyahe bago nila narating ang isang building na medyo mataas. Mukhang meron pa nga daw 5th floor daw yun. Bali nakatayo ito sa isang patag habang sa likod naman ay parang may kagubatan. May mga wire fences na nakapalibot doon. Hindi raw yung pwedeng basta-basta pasukin. May guard dun sa gilid, isang Hapon. Nagbigay galang ito nang pumasok si Kenneth. Habang tinititigan lang siya ng matandang guard. Nang titigan din daw ito ni Shara, naliyo naman kaagad nito yung kanyang tingin at tumalikod na sa kanila. Yung pinto ng building, gawa sa bakal. Side by side yung door at yung may bintana sa bawat gilid daw. Pero yung bintana, hindi naman transparent. Malabo na parang sobrang kapal yung glass. Nalisappoint pa nga daw si Shara kasi mukha daw cheap yung building. Mukhang luma na kaya napaisip siya kung talaga bang mayaman itong si Kenneth. So ayun, pagkapasok nila, meron elevator. Si Shara ay nakakapit sa braso ni Kenneth habang umaandar ang sinasakyan nilang elevator patungo sa itaas. 6th floor ang nakalagay dahil mostly sa mga infrastructure dun sa Japan building, hindi nila kinukonsider na 3rd floor yung ikatlong palapag. Minsan nililabel nila kaagad ito na 4th floor pagkatapos ng 2nd floor. Diretso sila sa isang kwarto. Actually, malapad yung hallway
at may dalawa raw silang kwarto na nadaanan bago sila pumasok dun sa pinakahuli. Kwarto daw yun ni Kenneth. Sobrang ganda daw dun sa loob. King size yung bed, may flat screen TV at surround sound. So kapapasok pa lang nila, nagharutan na sila kaagad. Alam nyo na, kahit saan sulok man ng kwarto, gumagawa na sila ng milagro. At kahit ano daw posisyon, ginawa nila. Natapos sila buong magdamag na walang ginawa kung hindi magtuhugan. Dahil sa pagod, nakatulog na si Shara. Nagising na lang siya galing sa mahimbing na pagkakatulog, may naramdaman siyang kakaiba. Nagising siya dahil may masakit na tusok mula sa kanyang braso. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, medyo blurry pa daw, pero naninag niya may dalawang lalaki. Nakasuot ang mga ito ng lab gown. May gloves sa kamay at pagtingin niya sa braso niya, may tinutusok silang injection dito. Gusto raw niya magwala noon pero bigla siyang pinigilan. Mading nakakapit ang mga kamay nito sa kanyang mga braso pati sa kanyang binti. May lalaking lumapit sa uluhan niya at tinakpan yung bibig niya kaagad ng isang panyo. Kaya siya nawalan ng malay. Next thing she knew, nasa isang kwarto siya ulit pero meron na siyang katabi. Halos masukat mawalan daw siya ng ulirat sa kanyang nakita. Napabalikwas daw siya na bumangon nang mapagtanto niyang bangkay na yung kanyang katabi. Lalaki yun. Medyo maputla at may nakapalibot na tape sa braso nito. Tinignan daw niya ng maigi yun para mabasa niya. Nakalagay daw doon ay 1 week. Sa dulo ng kwarto, nakakita si Shara ng mga incubator. May mga babies doon sa loob. Pero nagulat siya na makakita siya ng human size na incubator. Hindi daw talaga incubator yun, pero parang ganun daw yung pagkakadescribe niya. Sa loob noon, meron mga babae. Yung iba natutulog. Yung iba naman nakatingin sa kanya na para bang sila pa yung natatakot sa sitwasyon ni Shara. May mga sterilized na gamit ng mga doktor para mga panghiwa. May mga maliit din na gas container dun sa paligid. Para itong science laboratory. Ang mas kinatakot pa ni Shara, sa kanang bahagi niya, may division wall na isang glass window. Doon, nakikita niya ang mga babaeng nakikipagtalik sa mga hindi gumagalaw na katawan. Sa tansya niya, mga patay na iyon, katulad na lang na nasa harapan niya. Nagpanik na si Shara noon. Agad siyang tumayo at nagisigaw. Tumakbo siya paroon pa rito dahil naghahanap siya ng pintuan na pwede niyang labasan. Takot na takot siya noon at nagisigaw talaga siya. Narinig na lang niya na may biglang umusok sa unahan. Nakatuyo siya malapit sa mga human size na container kung saan may mga babae sa loob nito. Yung umuusok pala galing pa sa pinakadulo. Bigla yung nagbukas ng paitaas. Yung wall ay pintuan pala. Nataranta na si Shara noon pero napansin niya ang babaeng nasa loob ng container. Kinakawayan siya. Haponesa yung babaeng iyon. May tinuturo ito sa taas. Pagtaas naman niya ng kanyang tingin, nakita niyang isang air vent na passageway. Arigato! Pasalamat niya doon sa babae. Madali niyang hinilang isang lamesa. Kinuha niya kaagad na nakatakip sa pintuan at doon, persahan na siyang umakyat. Kasya naman ito sa kanya kasi maliit na babae lang naman itong si Shara. Nakalusot siya sa air vent at sinara niya kaagad yung nakatakip. Hindi naman kaagad nakaalis si Shara noon. Nakonsensya siya kasi dahil iniwan niya ang mga ibang babaeng naroon. Pero kung ikaw na mismo yung nasa kapahamakan at wala ka naman magagawa para matulungan sila, uunahin mo talaga muna ang iyong sarili. Selfish na kung selfish. Diba, kapag hinahabol nga kayo ng mga aso ng iyong barkada, nagtutulukan pa nga kayo, mauna lang makatakbo. Sinilip ni Shara doon sa takip yung mga taong pumasok. Nakita niya yung tatlong naka-lab gown. Kasama rin nila itong si Kenneth. Where the hell did she go? The fuck, man? I paid for nothing! Pinagsisigawan daw ni Kenneth yung mga naka-lab gown. Come out, you bitch!
Nagsisigaw na ito sa kawalan. Nagmamadali namang sinuong ni Shara ang daanan doon sa passageway. Para siyang military habang gumagapang sa maliit na passageway na iyon. Sa unahan naman daw nakakita siya ng crosspath. May passageway sa magkabilang gilid habang meron naman sa unahan. Pinili na lang niyang dumiretso. Naninag niyang maliit na siwang sa unahan kaya nagmadali daw talaga siya. Tatanggalin niya na sana yung takip na makarating na siya sa dulo pero nakita niyang may mga tao rin pala sa baba. Yung iba may nakasuot na gas mask habang naka-lab gown din. Yung iba naman nakahiga lang at nangangayayat na parang may mga sakit. Silip niya pa ng husto yung dulo. Nakita niyang may malaking glass container rin at naninag niya ang mga taong nagsusuka dun sa loob. May mga lalaki at babae. Umatras na si Shara. Takot na takot siyang gumapang pabalik. Na siya nag-isip kung saan dun sa magkabilang passageway ang daraanan niya. Ang gusto niya lang kasi ay makatakas. Hindi niya na alam kung saan siya dadaan. Nakita niya na lang sa dulo ang isang takip na naman. Nang buksan niya ito, tumapat sa mukha niyang sinal ng liwanag. Dumampi rin sa balat niya ang simoy ng hangin. Dahil sa sobrang pagmamadali, tumalo na lang siya kahit na nasusugatan na raw yung kanyang katawan. Wala siyang suot na kahit anumang sapatos o kaya tsinelas. Lakad takbo ang ginawa niya papalayo dun sa building kahit iika-ika na siya. Nilingon niya ulit yun at nakita niya na lang na sa likod pala ng building ang dinaanan niya at mukhang nasa second floor yung kanyang tinalunan. Nakarating na siya sa mga kakahuyan. Malaki yung kagubatan kaya hindi niya alam kung nasaan na siya. Sa pagtatakbo niya, nakasalubong niya ang isang matandang gwardya. Taskute! Taskute! Ang ibig sabihin, Help! Help me! umiiyak siya na sumbong dito. Modoro! Sagot nung Hapon nang ibig sabihin, Go back! Hinihila pa daw siya na nung gwardya. Akala niya kasi kakampi niya iyon. Wala na kasi siyang kaalam-alam kung ano bang napasukan niya, kaya ganoon na lang siya kadesperado na makalayo doon. Hindi na pumasok sa isip niya na kasabwat yung gwardyang iyon. No! I can't! Don't kill me! My family's waiting for me in the Philippines! Please! Sabi niya sa wikang Hapon. Siyempre translate ko na lang si English. Paus na raw ang boses niya habang umiiyak. Tumigil bigla yung Hapon na gwardya at tiningnan siya nito sandali na para bang naaawa. Mukhang meron pa rin naman daw talagang busilak ang puso. Tulungan daw siyang makatakas ng gwardyang iyon. Sinabahan siyang naglakad sa gitna ng kagubatan. Doon na sinabi ni Shara ang kanyang mga nakita. Pinaliwanag naman sa kanya ng gwardya na isang illegal na laboratory pala ang lugar na iyon. Iba't ibang experiment ang ginagawa nila. Meron para sa pagpatigas ng ari ng lalaki, mga gamot sa iba't ibang uri ng sakit, basta iba-iba, at ang mga test subjects nila, mga lalaki, babae, kahit mga bata. Nang hilakbot naman si Shara sa lahat ng kanyang narinig, naisip niya yung mga tinurok sa kanya. Hindi niya lubos maisip kung anong ginawa ng mga ito sa kanya. Tinuro sa kanya ng gwardya kung saan siya dadaan para makarating siya ng highway. Marami sasakyan dumadaan doon. Matao yung highway. This is all I can help you. Go away now. I will just act like I'm looking for you so that they won't suspect me. Also, there are no surveillance camera inside the forest where we met. Just be careful. Wika ng gwardya. Yun na raw ang huling sinabi ng matandang gwardya sa kanya. Nang dapat talaga ni Shara iyon. Nakauwi naman si Shara safely dahil nag-hitchhike siya at swerte naman na mabait yung nagpasakay sa kanya. Pagdating niya doon sa lodging nila, agad-agad siya nag-impake at pumunta ng airport. Takot siya na mahanap pa siya ulit ni Kenneth kaya wala siyang sinabihan na aalis na siya ng Japan. Never na daw siyang babalik sa bansang ito. Matapos namin mag-usap ni Shara noon, naging close na rin kami. Nasa mabuting kalagayan si Shara ngayon. Content na siya sa kanyang buhay.
pinagsisigan niya talagang minsan sa buhay niya, siya ay naging pokpok. Kapit sa patilim talaga. Buti na lang, may naipon naman daw siya kahit paano at nag-buy and sell na lang siya at humanap pa ng ibang mga racket upang pagkakitaan. Hindi ko rin alam kung totoo talagang kwento niya sa akin. Pero who knows? Ayos lang, di ba ang kasabihan nga, to see is to believe. I will share some aswang stories na alam ko. Hindi ko ito personal experiences. Mga kwento lang ito din sa akin ng mga friends ko, pati mga relatives. So this first one is from my uncle. Sabi ni uncle, dumayo daw siya ng Bindoro kasi in-invite daw siya ng ex-girlfriend niya sa isang piyesta doon. Doon sila uncle nagstay sa isang bahay nila ex na caretaker lang ang nandoon. Medyo malaki daw talaga yung bahay. Dumating na nga yung araw ng piyesta. Sobrang saya. Nakipagsayawan pa nga daw si uncle sa mga tao doon. After ng sayawan, they decided na doon na lamang daw sa bahay uminom at mag-celebrate. Yung likod daw ng bahay na yon kasi ay beach na. Dahil nga probinsya, 9 PM pa lang, wala nang tao sa labas. Hindi pa uso doon yung streetlights. Ang ilaw lang daw ay yung ilaw mismo ng bahay, which is maliwanag naman. Na before I go to the scary part, explain ko lang muna yung itsura ng lugar. Sabi ni uncle, umiinom daw sila sa terrace na malawak sa second floor ng bahay. Sa kanan daw ng terrace, kita mo yung gate at mismong kalsada. Hindi ganun kalayo yung terrace sa gate. Medyo madilim kasi nga walang ilaw. Pero somehow, illuminated naman daw galing sa ilaw ng terrace, medyo kita mo pa rin yung kalsada. Habang uminom sila ng mga kaibigan ng ex ni uncle, nagkukwentuhan sila na may nakita si uncle na matandang nakakuba yung likod na naglalakad doon sa kalsada. Sinundan ni uncle ng tingin for some reason yung matanda at nung tumapat na siya sa gate ng bahay na tinutuloyan ni uncle, biglang dumiretso yung tindig niya. As in from kuba, biglang naging straight. Sa sobrang gulat, muntik pa nga daw mahulog sa terrace si uncle kasi nakatitig daw talaga siya dun sa matanda. Pinagtawanan pa nga daw siya ng mga kasamahan niya. Pero nung tinignan niya ulit yung matanda, nandun pa rin daw ito, nakangisi na sa kanya. Hindi talaga ngiti, kung hindi ngisi. Nung tinanong naman niya yung mga kasamahan niya kung nakikita rin nila yung matanda, hindi daw. Lasing lang daw talaga siya. Pero sabi ni uncle, nakakaisang bote pa lang daw siya ng beer noon. Kaya alam niyang totoo yung nakikita niya. Nagpasama si uncle sa kasama niya na malaki yung katawan. Para if ever na mapapalaban, mas malaki yung chance silang manalo. Bababayin nila yung matanda at baka daw merong kailangan. Pero pagdating naman nila sa baba, wala na yung matanda. Asong itim na lang yung nasa gate. At parang galit ito sa kanila. Buti nakasara daw yung gate. Naisip tuloy ni uncle, shit, aswang yata to ah. Pero bumalik na lang sila uncle sa taas at tinapos na nila yung inuman. Doon na rin natulog yung mga kaibigan ng ex ni uncle sa kabilang kwarto. Nasa isang kwarto na sila ex pati si uncle na mga bandang madaling araw. Nakarinig sila ng tunog na tapos, parang may malapad na pakpak daw. Yung tulad ng pagpak ng manok bago tumilao pero napakalaking pakpak doon sa bubong ng bahay. Ginising ni uncle si X kaya narinig din ito. Tumakbo naman silang dalawa sa kabilang kwarto. Gising pala silang lahat at nagtataka din ang mga ito kung ano yung maingay na doon sa bubong. Maya-maya, nakarinig sila ng tumatawa mula sa bubong pa rin. Para silang tinatakot at pinaglalaruan. Tumagal ng halos 2 oras na ganun, kaya takot na takot silang lahat, kaya wala nang natulog.
Hintay na lang nila mag-umaga, nakala lang sila matutulog. Nung nagising na sila, saka sila nagkwento sa caretaker ng bahay. Sabi nito, aswang nga daw yun, pati yung nakita ni Uncle na matanda. Hindi na raw bago yun sa kanila, lalo na tayo pala itong si Uncle. Ang ginawa naman ng caretaker, pagpatak ng 6 p.m., nagsabaw ito ng asin sa pintuan, bintana, pati na sa bubong ng bahay. Hindi raw sila nakaranas ng aswang pagkatapos noon. Ito naman ay kwentong tungkol din sa aswang. Ang naka-experience naman ito ay yung kapitbahay ko, kasama ang kanyang 2 pinsan noong mga teenagers pa lamang sila. Ayon sa aking kapitbahay, nasa probinsya daw siya noon sa Puerto Princesa. 2 a.m., tulog na daw yung neighbor ko. Nagising daw siya kasi bigla siyang inalog ng kanyang pinsan. Meron daw kumakaluskus doon sa kanilang bintana. For context, may malaking puno ng mangga ilang metro mula doon sa bintanang iyon. So nagising na silang 3 magpipinsan at kinuha nila yung pamalo na meron sila. Para yun yata sa matitigas ng ulo. Lahat sila may mga hawak na armas na pwedeng pamalo doon sa aswang. If aswang nga talaga. Inisip daw kasi nila na pwede din daw magnanakaw. Yung area daw kasi nila hindi ganong kaligtas kasi medyo bundok na daw yun at minsan may mga dumadaang NPA. May nangyari nga daw na namassacre na isang pamilya doon sa kanila, so high alert talaga sila doon. Mga ilang minutong lumipas, meron ng movement sa bubong. Heavy at irregular yung bangin at scratching dun sa yero. Meron din pumapagaspas. Tik-tik o kaya manananggal daw ang naisip nila. Tunog kinukutkot at binabayo yung bumbong as in. Inumaga sila sa kakabantay. Kasi nga takot sila. Hindi sila nangahas na lumabas. Paulit-ulit na bumabalik yung banging and scratching dun sa bubong. Pagdating ng umaga, mga 5 a.m., meron na silang narinig na naglalakad ng mga kapitbahay doon sa labas. Saka lumabas yung kapitbahay ko pati yung mga pinsan niya. Oo nga pala, wala silang ibang kasama doon sa bahay na yon kasi nagnanegosyo daw yung tita ng kapitbahay ko. Ito yung nagpalaki sa kanya. So madalas daw, nasa ibang lugar ito. Anyway, nagtanong yung neighbor ko kung meron bang nakita sa bubungan nila at kung meron ba doon tao or something else at kung pwede daw tumawag ng tanod or someone who can help. Sumilip naman yung mga nilapitan nilang kapitbahay doon sa bubong. Wala namang tao, may manok lang, sabi ng mga ito. Pagsilip nila, sure enough, meron hugis manok doon sa bubong nung natutukan nila ng flashlight. Ay di bang manok hindi naman mataas ng lipad? Iba daw kasi ang isang ito kasi bigla na bumulusok ng lipad at nawala na lang ng bigla. After noon, lagi na sila nakakarinig ng mga kaluskos at ingay sa kanilang bahay. Bigla na lang daw ito nangyari at dahil nga sa wala silang kasama doon, iniwan muna nila yung bahay at doon na muna sila nakitulog sa mga lolo nila. Ayon sa sabi-sabi, mukhang may nakaaway daw kasi yung tita ng kapitbahay ko ng isang aswang. Baka ito ay gumaganti sa kanila pero since laging ang wala naman yung tita niya doon sa kanilang bahay, sila yung umaani ng pamimirwisyo. May ginawa daw yung albularyo na nilapitan ng tita niya nung nalaman nito yung mga nangyayari sa kanilang bahay. Nawala rin naman daw yung nanggugulo pero natatakot pa rin daw yung kapitbahay ko dahil sa mga nangyari. Okay, so yun na nga po yung ating mga stories para sa video na ito. I hope na nagustuhan po ninyo yung mga kwentong aking napiling basahin para sa video natin for today. So let's discuss the stories. So dun sa first story nga po, regarding nga po ito sa isang babae na unfortunately, meron pong nangyari sa kanyang kahindik-hindik sa bansang Japan. Now, hindi ko naman po inaano na lahat po sa Japan ay nangyayari po ito o yung parang tipong parang kasalanan ng mga Hapon yan. So I think kahit saan ka naman magpunta, talagang minsan may namalas-malas ka na napapasama ka o napupunta ka sa mga taong may masamang intensyon sa iyo
Okay, nagkataon lang na yung ganun na yung trabaho niya. Okay, so pwede rin naman kasing nakipag-eyeball siya kung kanino na hindi naman ganyan yung trabaho niya. Then, nagkataon na biktima nga siya. Pero, yun siguro ang lesson din sa atin yan na pwede natin kunin doon is mag-ingat-ingat tayo sa mga taong pinakikisamahan natin. Siya kasi wala siyang choice since yun naman talaga yung trabaho niya. Okay, so talagang sumasama siya and then sabi din naman nung sender o at least noong nasa kwento na talagang ang gusto niya lang talaga ay magkaroon ng maraming pera sa ganong klaseng paraan. So medyo delikado talaga kasi nga katulad yan, sumasama ka sa mga hindi mo naman kakilala, sa mga hindi mo naman lubos na kilala nga and then yun. So pwede nga niyang gawin yung ganun sa'yo. Okay, pero napaka pambihira na nangyari sa kanya kasi yes, yung parang maintindihan ko pa kunyari killer yung taong ito na sinamahan niya na may sakit nga sa ulo, pero ito kasi medyo kakaiba na tipong yung pinag-eksperimentuhan yung mga tao na hindi natin alam kung ano ba talaga yung purpose ng eksperimento nila. Mayroon daw paano ng ari, ano ba to, ang weird. So para sa akin, para may kinalaman din to sa mga, di ba nauso dati yung mga kinukuha-kuha yung mga internal organs sa mga bata lalo, di ba nga kayo na nagkaroon ng scare yun sa mga white van na yan, yung mga nangunguha ng tao. So yan, nakakatakot. Huwag tayong magpakampante na tapos na yun, malay natin, di ba? Nagpapahinga lang sila, nagpapalamig. Pero balak pa rin nilang mamiktima. So pwede, naalala ko tuloy, meron din sumikat na parang isang TikTok video na regarding naman dun sa isang Chinese na vlogger na nakapunta siya sa isang parang laboratory rin or something dun sa gitna ng gubat, tapos pa yung mga parang mga fetus, may mga parang nakakatakot na mga katawan ng bata na nandoon, nabubulok. Diyos ko, nakakapangilabot talaga. Hindi natin masabi kung ano ba talaga yung ginagawa nila. Pero feeling ko yun din yun, baka kinuha yung mga internal organs tapos baka pinag-eksperimentuhan. Oh my God, hindi mo maisip minsan kung ano bang mga pumapasok sa isip ng mga taong ito, bakit ganun na lang sila kasama, mga walang puso, mga pumapatay na lang ng ibang tao ng ganun lang, lalo na mga bata, ganyan. Ay nako. Anyway, ang masasabi ko dyan, mag-ingat na lang talaga tayo kasi regardless kung ano naman yung katayuan mo sa buhay, whether yun nga katulad ka nung person ni Shara sa kwento na isa kang entertainer or nagkatrabaho ka sa call center o kung ano man yung trabaho mo, kahit stripper ka, doktor ka o what, kapag minalas ka talaga, minsan talaga wala kang magagawa, talaga malas ka talaga. So magdasal na lang talaga tayo, lang yung makakatulong sa atin si God para iligtas tayo sa mga ganyan mga bagay-bagay. And then yan, doon naman tayo sa second part ng story regarding naman nga po ito doon sa mga aswang. Alam ko paborito niya yan. So tungkol nga sa aswang na hindi natin alam. Parang kasi hindi wala pa siya ginawang kakaiba. Hindi naman niya binustos yung aswang na yun. Nandun lang naman siya, nakaupo. So talagang siguro dahil dayo siya, baka natipuhan siya ng aswang. Talagang gusto nila yung mga ganyan. Baka mabango para sa kanila tong taong to. Baka hindi natin malaman kung bakit siya yung punteriya o baka lahat naman sila punteriya nun. Kasi nagtataka lang ako dito sa kwentong ito. Anyway, mabuti na rin, hindi naman nagtataka totally, pero kasi inisip ko, di ba, ang aswang is malakas. So, bakit hindi sila makapasok ng basta-basta dun sa loob na parang may mga, ganun pa silang mga nanggugulo na, hindi ko malaman kung ano ba talaga purpose nila, gusto ba talaga nila manakot lang, natutuwa na ba sila sa pananakot o balak ba talaga nilang patayin tong mga taong ito para kainin. Kasi, di ba? Kasi kung ako yung aswang ganito guys, kung ako yung aswang, hindi ko na sila tatakutin. Like, magpapakatahimik ako, hindi ako mag-iingay, hindi ako magpaparamdamin. Yung, di ba? Kung aswang ako, syempre, gagawa ko ng para makapasok ako doon. Yan ang purpose ko na bibigyan ko pa sila ng warning para mapatay ko sila doon sa loob. Syempre, gagawa ko ng para makapasok ako doon na hindi nila nalalaman. Kasi sino ba naman yung di ba, magbibigay ng parang warning na, kakatukbo na ako, tapos yung knock. O nga pala, papatayin ko kayo lahat yan, kakainin ko kayo. Maganda kayo mamaya, parang ganun ba? Para di ba? Kung ako yung parang kikilos ako kung hanggang sa part na hindi niyo nalalaman, okay, yung wala kayong kaalam-alam. But anyway, guys, yung nga pala, so wala akong kilalaman dun sa mga stories na nabasa ko, pero in a way, meron din, okay, tungkol parang aswang na rin. Kasi meron akong parang napanood sa TikTok, i-share ko nga, hanapin ko nga yun, na tungkol daw sa, alam niyo ba yung lugawu? I think ito yung tawag nila dun sa na yun sa mga tipong Jamaica ba to? Or basta saan, kung saan man, sa New Orleans, basta yung mga tipong mga voodoo ganyan. So lugawu siya.
So para rin siyang aswang in a way. Kasi nga may video na parang pinakita na meron nga daw doon, lugaw, ang niya, para siyang para alam niyo yung guys na sumikat na yung yung ano ba yung Siberian dancing lady ba yun? Basta Hungarian dancing lady. Basta yung sumasayaw ng kakaiba. So meron doon yung para bang yung parang ganun din yung ginagawa niya, parang siyang sumasayaw, patalon-talon siya. Tapos ang parang isang characteristic niya is patalikod siyang maglakad. Actually hindi siya lakad tumatalon siya patalikod. Tapos ang purpose niya is pupunta siya sa mga bahay-bahay na kung saan may mga bata, kung masakitin yung bata mas maganda. So parang walang kaalam-alam yung magulang na nakuha na pala yung anak niya kasi hindi mo siya mapapansin sa loob ng bahay niyo. Makikita mo bata, katabi mo pa, natutulog din yung bata doon. Pero actually, yung toong bata is nakuha niya na, tapos dadasalan niya in something, and then ibabalik din naman niya eventually, pero yung bata may sakit na. Okay? So, mamamatay yung bata, and then I suppose doon siya nakakakuha ng parang pampalakas sa kanya, doon siya kumukuha ng pagkain or whatever. Basta yun ang purpose niya, parang magdala ng, para pumatay ng mga bata na may para bibigyan ng sakit hanggang sa manghina, hanggang sa mamatay. Tapos doon, lumalakas na siya doon. Very curious lang talaga ako sa mga ganyan. Kasi, I think marami mga iba-ibang uri ng aswang na hindi lang dito sa Pilipinas. Meron din silang aswang version sa ibang bansa. Hindi nga lang syempre aswang ang tawag nila. At hindi lang din nila parang kinukonsider na aswang kasi parang may pagka-witch sa kanila or what. Pero I think aswang pa rin yun Okay, so nagkataon lang na ibang klaseng aswang yun, ibang version and all. So very curious ako. Hopefully makahanap ako ng ibang mga kwento regarding dito sa mga ganitong klaseng nilalang creatures, and then ma-share ko din dito sa ating channel. Okay, yun lamang po muna sa ngayon. I hope na nagustuhan niyo yung mga stories. So please, kung di pa kayo subscribe na po kayo. Leave your comments down below. Paki-like tong video, paki-share po sa inyong paboritong social media. And kita-kits po tayo ulit next week. Yun lamang po. Thank you so much for listening and watching. Stay fabulous and spooky dolls. Bye-bye! Ang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.